Okay, so as we're gonna go to the Word, we're gonna go to John chapter 5. And this is the Word of God. This is a story of how Jesus healed a certain person. And we're gonna read it. Okay, so John chapter 5, verse 1 to 15. And here's the Word. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool, which is called in Hebrew Bethesda, having 5 porches. In this place lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. For an angel, they said, went down at a certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first, after the stirring of the water, was made well of whatever disease he had. Now, a certain man was there who had an infirmity 38 years. When Jesus saw him lying there and knew that he already had been in that condition a long time, he said to him, "Hey, do you want to be made well?" And the sick man answered him, "Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. But while I'm coming, another steps down before me." And Jesus said to him, "Rise, take up your bed, and walk." And immediately the man was made well, took up his bed, come on, and walked. But that day was the Sabbath. And the Jews therefore said to him who was cured, "Hey, it is the Sabbath. It is not lawful for you to carry your bed." And he answered them, "Hey, he who made me well said to me, 'Take up your bed and walk.'" And then they asked him, "Who is the man who said to you, 'Take up your bed and walk'?" But the one who was healed did not know who it was, for Jesus had withdrawn a multitude being in that place. Afterward, Jesus found him in the temple and said to him, "See, you have been made well. Sin no more, lest a worse thing come upon you." And the man departed and told the Jews that it was Jesus who had made him well. Today I'm going to be speaking to you on the subject, the after matters. Mahalaga yung kasunod. The after matters, mahalaga yung kasunod. Lord Jesus, bless the word in Jesus' name. Amen and amen. Amen. You know, it's so good to follow the Holy Spirit's leading. You will never go wrong in following the Holy Spirit's prompting. Actually, Thursday pa lang, I already finished my message. I've already done my message. And then Saturday, the Holy Spirit told me, change it. Okay. Thank you, Lord. But now, hearing the testimony today, now the more I confirm that indeed the Holy Spirit knows better than I do. The Holy Spirit said, "Speak about this matter." And I said, "Yes, Lord, I will just follow whatever you tell me." So today, the message is all about this person. And if you're going to follow today, you will be blessed. And I pray that you're going to be changed. And the Lord will I pray that today, today will be somebody's healing. I pray that today is somebody's salvation. Today is somebody's breakthrough. And in this story, kung susundan nyo guys, is one of the most amazing story that we have read, a real story when Jesus healed a paralyzed person. If you're gonna go back to the story, Jesus, kung tatanungin natin si Jesus, "Lord Jesus, ano lakad mo today?" And ang lakad niya on that day was going to Jerusalem in a place called Bethesda. At ang lugar na ito na pupuntahan niya is something that is interesting, something that is particular, something that is different.
Doon sa lugar na yon, ang tawag doon sa Pool of Bethesda, ay doon nagkukumpulan lahat ng mga maraming may sakit, nakalagay specific, lahat ng mga may sakit, lahat ng bulag, lahat ng mga may lahat ng may infirmity, lahat ng mga paralyzed, lahat ng mga lame, nandun lahat sila nagkukumpulan doon. And it became a place where, kilala yung lugar na yun ay tambayan lahat ng mga may sakit, kasi ang paniwala nila on that day is that, ang paniwala nila, nakasulat sa Word of God, ang paniwala nila, one day daw, may isang anghel na bumaba, and that angel touched the water, at ang deal is that habang may ripple effect pa sa tubig, kailangan ikaw ay pumunta sa tubig para ikaw ay ma-heal. So yun ang paniwala ng maraming tao doon, kaya nandun yung mga lahat ng mga pwedeng ma-heal. And that's an amazing story. Now, nilagay ni John yung story na yon. It doesn't mean that it really happened. But the thing is, kuminsan na iniisip ko rin habang binabasa ko, and I'm just thinking about it, totoo ba talaga na may angel na bumaba? But it was just like a story. Paniniwala nila na may anghel daw na bumaba. Pero isipin ko, ibang klase naman ang trip ng anghel na to. Tama ba? Naisip niyo ba? Kasi kung if you're a healer, bakit ka pa, why are you gonna touch the water and hayaan mo pa, magkarirahan ang lahat ng mga may sakit? Come on, somebody. Just, anong klaseng tripping yun? Just imagine, pwede naman i-touch niya direct yung mga may sakit and then ma-heal. Pero ang ginagawa, ang sabi niya, kaya lahat sila nakaabang. Pag gumalaw yung tubig, lahat sila magdadive doon sa tubig para gumaling. Kasi pag nahuli ka at nawala yung galaw ng tubig, hindi ka gagaling. Ay sabi ko, ibang klaseng tripping ng anghel na to ah. Imaginin mo, pinapakarera pa niya lahat ng mga may sakit. Imaginin mo, nakalagay sa Bible, yung bulag, yung putol ang paa, yung lame, yung paralyzed. Imagine mo, ispis na direct na tulungan, kailangan pa nilang, sige, bilisan nyo bilisan nyo. Imaginin mo na lang yung hirap ng mga tao na nandoon. Imagine mo yan, gumagalaw. Imagine mo lahat sila, okay, ready. And then imagine mo, kawawa naman yung bulag. Di ba? Uy, dumayb. Uy, wala dyan ang pool. Dumayb sa lupa, kawawa naman. Paano magkakarera yung mga lame? Paano magkakarera yung paralyzed? Sabi ko, ibang klase ng tripping ng anghel na to, And sabi ko, kuminsan iniisip, and I researched the Bible, and I found out that angels was not commissioned to heal. Wala kang mabasa sa Bible ng angel nagpapagaling. Only God and Jesus heals. So therefore, I don't know kung bakit nilagay doon, but sabi ko nga, kuminsan iniisip ko, parang anghel hindi naman ugali nila mang-trip. May alam na ako isang anghel na mahilig mag-trip. Ang tawag sa kanya, fallen angel. But, okay. Sorry. But the thing is, just imagine those people ay nandun, naghihintay. So, here comes the story. Just imagine, yun ang pinuntahan ni Jesus at tumambay siya doon. And then tinabihan niya itong lalaking ito, of all the people, tinabihan niya, nakiupo siya, nakimiron siya, tinitingnan niya, and then, you show the verse. Now, a certain man was there who had an infirmity, muntik na 38 years. Sabi mo, 36 years you've been, and he said, when Jesus saw him lying there, and knew that he already had been in that condition, I want to take note of that words. Jesus knew the condition of that man. And he said, he already had been in that condition for a long time. I want to speak to everybody, not just sickness. I want to declare to you, what if you have something in your life that you have that condition for a very long time? What if you have a problem that has been there for a long, long time? That you are in that condition for a long, long time. I want to declare, just like what Jesus did, today will be a different day. Today will be your healing day. Jesus was saying, I know what's happening over your life. Can I declare to all the people here, Jesus knows what's going on with your life. Jesus knows what condition you are in your life. Jesus knows that you are a situation that you are in. Alam ni Kristo kung anong pinagdadaanan mo sa ngayon. Kaya nandito ka sa araw na to dahil ito yung araw na ikaw ay maliligtas. Ito yung araw na ikaw ay magbabago. Ito yung araw na ikaw ay papagalingin ng Panginoon. And ang sabi ni Jesus, now, sundan natin yung conversation ng dalawa.
And sabi ng verse, tinanong ni Jesus, yung tao, sabi niya, he said to him, what a question. What a question. Alam mo, chill lang si Jesus, nakaupo siya. Ano sabi niya? Hey, do you want to be made well? That's crazy, ano? Parang bang, hey, gusto mo gumaling? Kung ikaw kaya nandun, 38 years ka naghihintay. That's a crazy question. Tama? Alam mo, para bang, ikaw ang sasagot, of course naman, nandito na nga ako, 38 years, tatanungin mo pa ako kung gusto ko gumaling. Tama? Pero kung minsan si Jesus, sometimes, hindi sometimes, oftentimes, God wants to ask questions. Sometimes, you will find the answer in a question. Jesus knows already the answer, but he always wants to ask a question. Ang sabi niya, do you want to be made well? Gusto mo gumaling? So yun din itapon ko sa inyong tanong today. Do you want to be made well? When I say that, I'm not just talking about literally on your physical illness or kung meron man, but the question is, do you want to be made well? Kumaga, gusto mo ba gumaling? Gusto mo ba mabago ang buhay mo? Gusto mo ba baguhin ni Lord yung direction ng buhay mo? Bakit siya nagtatanong? It's because ang relationship hindi pinipilit. Kailangan pag tinanong ka, ikaw mismo ang sasagot. Come on, somebody. And God is just an amazing God because He's giving you a choice. And He's asking you a choice, gusto mo ba gumaling? Because ang paggaling ay dapat choice mo rin. Come on, somebody. Amen? And sabi ni Jesus, do you want to be made well? Pakinggan niyo yung sagot. And ang sagot ng paralyzed man is ang layo. Kung ako, tinanong ka, gusto mo gumaling? Dapat ang sagot lang doon, oo naman. Pansinin niyo yung sagot. Anong sabi ng sagot? Anong sabi ang sagot ng sick man? Sabi niya, Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. Alright, anong sagot niya? Wala daw siyang tao na tutulong sa kanya. Ano ulit ang tanong ni Jesus? Gusto mo ba gumaling? Anong sagot dapat? Oo naman. Pero napansin niyo sa buhay natin, pag si Jesus o ang Diyos nagtatanong sa atin ng solusyon, ang sagot natin ay kung ano yung negative response. Ang sasagot natin is yung hindi pwede mangyari, yung imposible, yung, pansinin niyo yung sagot niya, wala akong tao. Why? What if? Kaya hindi ka gumaling-galing is because ang dependence mo ay wala sa Diyos, kundi nasa tao. Palagi mong pinapansin, wala ako nito. Wala ako nito. Wala akong tao. Wala ang tutulong sa akin. Buti na lang wala po ako doon. Kasi kung nandun ako nagmemeron, tatanungin ko yung nagtatanong, ba't walang tumutulong sa akin? Parang sabihan ko, syempre, sino mga kasama mo dito? Sino, ba't ka nag-i-expect na may tutulong sa'yo? Lahat ng mga nandiyan, kailangan din ng tulong. And then sabi niya, walang tumutulong sa akin. Syempre, ipaliwanag mo nga. Kinausap ko yung bingi, di ako madinig. Sinabihan ko yung bulag, sabi, saan ka? Paano kita bubuhatin? Sinabihan niyo yung mga lame, yung putol ang paa, sabi niya, hindi. Sabi yung mga paralyzed, di nga kami makagalaw. So, paano yung mga may sakit? Sabi nung isa, may sakit nga ni. Kuminsan, dapat tayo din magising sa reality na what if nag-i-expect tayo ng tulong, lahat ng mga taong ina-expect natin magtulong sa atin ay sila rin nangangailangan ng tulong. Does it make sense? And then sinabi, specific pa siya, sabi niya, kasi pag gumalaw na yung tubig, kaya ako hindi makagaling kasi paralyzed nga ako. Imagine mo yung struggle niya. Pag nakatingin, naku, yan na naman, gumalaw. Hindi man ako makagalaw. Oy, tulungan niya ako. Wala. Ang sabi pa niya, naaapakan pa siya. Ilagay mo yung application na yun sa buhay mo. Connected yan in your life. Kung minsan, hindi lang walang taong tumutulong sa'yo, but you will agree with me na kung minsan, naaapakan ka pa ng ibang tao. Gusto sabihin is that, hindi ka makapag-move on kasi may mga taong nakakahadlang sa dapat ikakagaling mo.
But I pray that today, I pray, and this is the good news that I want to declare to everybody. Ang sabi niya, I have no man. Biglang tumayo si Jesus, and if I gonna read Jesus' words, kaya siya tumayo kasi what's saying, wala kang tao, you have no man. Walang tutulong sa akin. But sabi siguro ni Jesus, ibahin mo ako. All these times, walang tumutulong sa'yo. But that's the reason why I came to this place, because I want to change your life. I want to declare to you, yes, ang expectation mo, ang taong tutulong sa'yo. But ibahin mo si Jesus, because only Jesus can save, only Jesus can heal, and only Jesus can bless you. Ang sabi ni Jesus, ibahin mo ako. Kung lahat na sinubukan mo, hindi mo pa ako nasusubukan. And I pray that today, kaya ka narito so that finally, masubukan mo si Jesus. The real Jesus. The biblical Jesus. The Jesus that I know. The Jesus that I know. Can I just declare to you, sabi ni Jesus sa kanya, He went to that place. Isn't it amazing na hindi tayo makapunta kay Jesus, pero si Jesus ay kayang pumunta kung nasaan tayo? Hindi niya kaya maglakad, he's paralyzed, but isn't that amazing? Si Jesus ang pumunta sa kanya at nilapitan siya. I want to declare to you, be thankful to the Lord na kahit hindi tayo makapunta kay Jesus dahil makasalanan tayo, paralyzed tayo ng kasalanan, but yet si Jesus ang bumaba at pinuntahan tayo, and He wants to save you and change you. That is exactly the picture of redemption and salvation. Hindi niya may galaw ang sarili niya. Hindi niya kaya tulungan ang sarili niya. Walang makatulong sa kanya. Exactly the story, the plan of salvation. You can never be saved by your own works. You can never be saved by your religion. You can never be saved by your own strength. You need somebody who is powerful, that He can conquer the grave and the sin and death. And that's only Jesus Christ. Jesus Christ is the only Savior, at siya lamang ang pwedeng magligtas, siya lamang ang pwedeng magpagaling, at siya lamang ang pwedeng magbago ng buhay mo. Amen? So we know the story. What happened was, tumayo si Jesus, at ang sabi ni Jesus sa tao, doon sa lalaki, ang sabi niya, come on, everybody, that's a beautiful word. Just a simple, tumayo si Jesus, sabi niya, rise, take up your bed, and walk. And then immediately, ang gustong-gusto ko yung word na yun, and immediately, the man was healed. The man was made well, took up his bed, and walked. Isn't that amazing that today, kaya pala pinapabago ni Lord sa akin ang message, kasi yung testimony ng sister na to, na dati naka-wheelchair dyan, na dati nandyan na hindi niya kaya gumalaw, I was amazed that she can walk here and share. That's an exact test. Thank you, Jesus. Come on, can you clap our praises to the Lord? Jesus is good. It's amazing. It's amazing. But, hindi yun ang message ko. Sabi ng Holy Spirit, yan ang introduction lamang, hindi yan ang message ko. At sabi ng Holy Spirit, tutukan mo yung nangyari pagkatapos. Anong nangyari kasunod? Why? Because the after matters. It is one thing to be saved, but the question is, after being saved, now what? Kung pinagaling ka ni Lord, after being healed, now what? Kung blessed ka ni Lord, after being blessed, now what? Why? You don't miss the miracles after a miracle, because it also matters. And we have plenty of people na naranasan yung salvation ni God, naranasan yung healing ni God, naranasan nila yung blessing ni God. Pero it seems that they missed yung kasunod. Kaya ang tutukan natin ngayon ay yung kasunod. Anong nangyari sa taong ito pagkatapos siyang gumaling? Bakit? Kasi mahalaga ang kasunod. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga yung kasunod. I praise God na ikaw ay dinala dito ni Lord. I praise God na ikaw ay niligtas. Amen. I praise God na ikaw ay pinagaling. I praise God na ikaw ay blessed. But the question is, ano ang kasunod? Amen? So that's why today, ang tutukan nating message is that ano ang mga dapat nating gawin after we are saved,
after we are healed, after we are blessed, so that we don't miss the miracles that we have. Come on, can we clap our hands for Jesus? Amen. And so as this man walks, we will learn paano ba nangyari ito sa kanya. Because if we miss something in our lives, we miss the miracle na mas mahalaga. Can I just tell you today, yung miracle na gagawin ng Diyos sa iyo pagkatapos mo ma-save, mas mahalaga pa yan kaysa lang doon sa miracle na meron ka. And that's an amazing thing. That's Oy, team. Alam nyo ba sa program to? Wala to sa... Sir, ba't nandito ka? Kwento ko lang po kung paano ako pinagaling ni Lord. That's amazing. So, let's go for it. Let's go for it. Okay, that's amazing. And the after matters. So, isa-isayin natin yung word. Pagkatapos, alam dapat natin anong dapat natin gawin. Anong unang word ni Jesus sa taong yon? Come on, everybody. Hindi po kanin. Marami ka na nun. Okay. Okay, wala tayo sa manginasal. Amen. Ba yun? Amen. Anong first word? Rise. Sabi niya, okay, thank you, brother. You're gonna act, you're gonna lay down on your bed. Right? Amen. Amen. Bakit yung picture dun, kamukha? Ang sabi ni Jesus, ang first word niya, pansinin niyo kasi this will matter to your life. Ang word niya is, rise. Okay. Bangon ka talaga. Isipin mo, kanin daw. Ay, talagang babangon. No. Pero sabi niya, rise. Question. Anong sabi niya nung una? Ano daw ang problema niya? Ba't di siya magaling hindi siya ma-heal? Anong sabi? Walang taong bubuhat sa kanya. In that way, bakit si Lord, sinabi ni Lord, rise. Alam niyo, it's amazing. Bakit? Isn't it amazing na si Jesus ay hindi niya sasakyan yung framework or yung mindset or yung expectation natin paano tayo gumaling? Kasi ang isip niya, gagaling siya kung may magbubuhat sa kanya at hilaglag siya doon sa pool at para siya gumaling. Totally dinefine ni Jesus at ang sabi niya, instead na buhatin niya, ang sabi niya, bumangon ka. Rise. That's a very important thing to understand. What if what will heal you is not for somebody to carry you, but for you to believe and to rise up? What if ang hinihintay mong solusyon ay wala sa mga taong tutulong sa iyo, kundi nasa iyong pagbangon? Kasi mahirap tulungan ang tao na ayaw naman bumangon. Kaya ang sabi ni Jesus, and this is crazy, don't miss this. Ang sabi ni Jesus, napansin nyo, kung totoo talaga na may anghel na bumababa doon, dapat sana ni-ride on ni Jesus kasi siya kanya din galing yung plan. But it reveals na hindi niya talaga ibang paniniwala. And I want to declare to you today, kaya hindi ka maligtas, hindi ka mabago, hindi ka ma-heal, ay what if iba ang pinapaniwalaan mo? And Jesus is telling to you, iibahin ko ang paniniwala mo today. Na ang healing, ang salvation ay walang iba pinanggagalingan maliban sa Kanya. At ang sabi ni Jesus, rise up, bumangon ka dyan. What if I will tell you today, ang solusyon ng problema mo ay nasa pagbangon, hindi sa pagtulong ng ibang tao? What if ang kagalingan mo ay nasa pagbangon? What if ang solusyon ng problema mo ay nasa pagbangon? What if yung solusyon ng disease mo or infirmity mo ay nasa pagbangon? What if hinihintay ka lang ni Lord na magdesisyon na paniwalaan mo si Jesus at ikaw ay bumangon? Napansin nyo? Hindi niya, even si Jesus,
kung totoo na kailangan buhatin, hindi siya binuhat ni. Ang pagkakilala ko kay Jesus is a very caring person. Pero hindi niya binuhat yung paralyzed man. What I gonna say will unleash healing to you today. Sometimes, Jesus will not carry you because He is waiting for you to believe and to rise up. Nadidisappoint ka na bakit wala kahit si Jesus hindi ka binubuhat. Ang Diyos, Lord, buhat. What if ang plano ng Diyos sa iyo ay hindi ka bubuhatin this time? Ang plano ng Diyos sa iyo ay lakasan mo ang loob mo, maniwala ka kay Kristo, at by the strength of God, you can rise up in Jesus' name. Amen? Come on. The first thing that you need to do, the aftermathers, after being saved, now what? After being healed, now what? After being blessed, now what? What you're gonna do is this: choose to rise. Now, because what Jesus is doing is actually the picture of Christianity, His design, His pattern, His plan for all of us. Napansin mo, ang direksyon palagi ni Jesus ay paakyat. Mahilig siya magbangon ng patay. Even him, nang namatay siya, he rose up from the grave. Pag tayo namatay, if you are saved, if you have Jesus Christ in your heart, anong pangako ni Jesus? All of us will rise up and go to heaven, right? Napansin mo, ang direction ng Christian life ay puro paakyat? What if I gonna tell you today, kahit Christian ka na ngayon, kahit ikaw ay believer na ngayon, hindi nagtatapos yung plano ni God para sa iyo. Ang secret is this, nasa pagbangon. Pag ikaw ay natumba, come on, bangon. Pag ikaw ay nagkamali, come on, what you gonna do? Rise up, bangon. Pag ikaw ay nagkamali, ikaw ay na-discourage, anong solusyon? Nasa pagbangon. Pag ikaw ay nawala ng sustenance, ng provision, huwag ka mag-i-stay doon. Ang sabi ni Lord, bangon! And I want to declare to you, marami dito ang babaguhin ng Diyos because finally you gonna stand up and you gonna say, I will not wait for you to carry me. I will believe in you and I gonna rise up and follow your word. Thank you, Jesus. Amen? So sabi niya, choose to rise. Bumangon ka dyan. Amen? Rise. Amen? Praise God. Now, anong sabi ng next word? Ang sabi ni Lord, take up your bed. Really? What's the point? Anong purpose? Gumaling na yung tao, ba't kailangan pa niyang buhatin yung bed niya? Pwede naman, iwanan mo. Siyempre, ilang taong ka dyan nakahiga? 38 years. Hindi ko, actually ito, dati ganyan yung kakapal. Sa 38 years, ay, hindi nga siya makabili eh. Hindi nga siya makagalaw. Pero bakit sinabi ni Jesus, hindi bro. Rise up. Take up your bed. Isn't that amazing? Bakit? Kasi ang sinabi ni Jesus, take up your bed, hindi niya sinabi, na iwanan mo na lang dyan. Bakit niya pinabibit-bit? Sana lakad mo. Sana lakad mo. Pwede ka naman maglakad na healed. Ba't niya pinapabit-bit ang bed na kung saan siya nakahiga all those times? So I don't know about you. Kung ikaw ay pinalakad ni Lord at pinabit-bit sa iyo yung bed, ako'y magtatalon sa tuwa. I will be so happy. I will be so rejoicing. But the point is, bakit sabi ni Lord, buhatin mo yan? Do you want to know why? Do you want to know why? Bakit niya pinapabuhat? Anong meron doon sa bed na yon? It's because that's an evidence
That's a proof. That's a testimony. Paano ka pinagaling ni Lord? Paano ka niligtas ni Lord? Paano ka binago ni Lord? Na parang ikaw ay naglalakad, hindi na sila magtatanong kung sino siya. Alam nila, ayan yung nakahiga for 38 years, pero bit-bit niya yung kanyang bed, and that become a testimony for all the people who gonna see. And I want to declare to you, after you're saved, after you're healed, after you're blessed, the next thing you're gonna do, number 2 is carry your testimony. Why? Napansin nyo? Ang saya niya, naglalakad siya mag-isa. Kasi kung ikaw ba naman, first time mo for 38 years, na nagagalaw mo yung paa mo, ilalakad mo talaga yan because you are so excited of what God did to you. That's a testimony. I want to declare to you, yung dating hinihigaan mo, the one that carries you, you are now carrying it. Can I declare to you, yung dating infirmity mo na nagkikerry sa iyo na identity mo, because of Jesus, it will no longer be an infirmity, but it will become a testimony. I want to declare to you, your weakness can be a testimony. Your failure can be a testimony. Your past life can be a testimony. Your brokenness can be a testimony. Your sinfulness can be a testimony. Therefore, don't be ashamed to carry your testimony. Ikwento mo lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay mo dahil yung ginawa ng Diyos sa iyo ay hindi dapat ikahiya. Dapat yan ay buhatin mo because here's the thing. Don't allow the place where you were broken be the place where you're gonna stay forever. I want to declare to you, and that's an amazing thing. Hindi plinano ng Diyos na forever nasa wheelchair ka. Kasi sabi ni God, if you're gonna rise up and you're gonna, isn't that amazing na bawat Sunday, nandiyan pa rin siya. And isn't that amazing? I see this family nung nagsisimula pa lang. And isn't that amazing? The other day, we dedicated their car, may business sila, and amazing what God can do. Why? Pero may testimony siya, kaya siya nakapag-share. Hindi niya kinakahiya yung pinanggalingan niya because He is telling, kung hindi kay Jesus, hindi ako makakatayo sa araw na to. And therefore, ladies and gentlemen, I want to declare to you, carry your testimony. Sabi ni Jesus, take up your bed. Aba, kahit anong iutos sa akin ni Lord. Buti nga, yung bed, hindi yung may, ano yun? Yung may frame, yung may mga, buti na lang ang bed niya manipis na. Amen? At kaya niya buhatin. Naglalakad-lakad siya, siguro ang saya niya. Ano? Ang sabi niya, take up your bed. Anong pangatlong sabi niya? Come on! Walk! Of course! Pag ikaw ay pinagaling, anong gagawin mo? Alam nga naman, magstay ka. Siguro, ang gagawin mo nung unang maglakad ka, susubukan mo, gumagalaw na, pambihira, 38 years, pambihira, siguro, ang gagawin niya, sasayaw siya. Siguro, gagawin niya, tatalon siya. Siguro, gagawin niya, magsisit up siya, squat. Bakit? Of course, pinagaling ka ni Lord. Ang sabi niya, lumakad ka. You walk. And that's the thing that we need to understand today. Pero ang crazy, bakit kaya sa lahat ng blessing, palaging may killjoy? Napansin niyo yun? Kailan ka binago ni Lord? May mga taong kukontra sa'yo. Pero nung una, ng mga pinapainom mo, hindi ka naman kinukontra. Nung ngayon, binago ka ni Lord, sila na yung number 1 na nagtatanong sa'yo. Pansinin niyo yung verse. Isipin mo may mga religious people doon na imbes na magpasalamat dahil siya nakakalakad, ang mapapansin pa yung mali. Alam mo sabi nung mga Hudyo doon, sabi niya, the Jews therefore said to him who was cured, imagine mo, hindi nagpasalamat na siya ay gumaling. Ang tinitingnan yung batas. Ang sabi niya, hey. Okay, pansinin yung maigi.
si Jesus kasi, marunong din mag-joke. Alam niya kasi, ang daming mga pari doon na, ang totoo, bawal talaga magbuhat ng bed. So intentionally, sinadya na talaga. Buhatin mo yung bed. Kasi alam niya, pagdating mo doon, di ba, masaya-saya mo, ano? Ang saya-saya mo, ano? Pagkatapos pagdating mo dito, may mga Hudyo na, come on, sigawan niyo siya. Isn't that crazy? Naranasan nyo na ba kung kailan kayo nag-church, kung kailan kayo sumusunod sa Diyos, ay may mga taong hindi napansin nila, binago ka ni Lord. Ang napapansin na nila ay yung lahat ng mali na ginagawa mo na according sa batas. Kaya nga sa church na to, hindi ang nagpapatakbo sa atin, nagpapalakad sa atin ay batas. Hindi natin sinusukat ang bawat isa ng batas. Kasi pag batas, wala tayong, nobody here is perfect. At wala ditong pwedeng magsabi na kaya ako narito dahil ako ay sumusunod sa batas. Huwag natin sukatin ang tao sa rules, sa regulations, sa batas. Sukatin natin ang tao kung sino ang nagligtas at nagpagaling sa kanya. Ang sabi ng mga taong ito, oy, bawal yan. Ba't mo yan binubuhat? Ang ganda ng sagot niya. Pansinin yung sagot niya, ang ganda ng sagot. Amazing. Para sabi niya, he answered them. Sabi niya, i-translate ko John Fundano's version. Ang sabi niya, ba't ako may kasalanan? Hindi ko to kasalanan. Pinagaling lang ako. He who made me well said to me, sinabihan lang ako at sumunod ako. Eh di sumunod. Isipin mo, palakarin ako. Di susunod ako. So huwag niyo akong sisihin. Sisihin niyo yung pagaling sa akin. That sounds familiar? Pag may mga taong nagtatanong sa'yo, bakit iba ka na? Ay, huwag mo akong sisihin. Binago lang ako ng Diyos. Sumusunod lang ako sa Diyos. Bakit hindi ka na katulad ng dati? Bakit wala na yung mga gimmick mo? Wala na yung mga bisyo mo? Ay, huwag mo akong sisihin. Sumusunod lang ako sa Diyos na nagsabi sa akin, pinagaling ako ni Lord. Oy, bakit iba ka na ngayon? Bakit puro ka na church pag Sunday? Bakit iba na ang priorities mo? Ay, huwag mo akong sisihin. Sumusunod lang ako sa Diyos. At sasabihin nila, di ba ikaw dati nakahiga? Di ba dati lasinggero ka? Di ba dati walang direksyon ang buhay mo? Bakit ngayon pa-preach ka na? At sagot mo is this, ay, hindi ko kasalanan. Sumunod lang ako doon sa taong nagligtas sa akin, sa Diyos na nagbigay sa akin ng second chance. And all you gonna say, this is not my fault. This is God's doing, and therefore, even persecution ng tao, may pwede kang isagot because you are carrying your testimony. Is there anyone here na may testimony kayo or story na hindi nyo kinakahiya kahit kanino in Jesus' name? Come on, palapakan natin sa Lord. Amen. Amen. Okay, saan ang lakad mo? Okay. When a person got saved, ano kaya kasunod? When a person got healed, saan kaya kasunod? When a person got blessed, ano kaya kasunod? Right? Because the after matters. Ano yung gagawin niya kasunod? Kasi it's one thing, ang dami ko nakitang niligtas, dami ko nakitang pinagaling, dami kong nakitang blines. Pero pagkatapos nun, tanong natin may pangalan na siya ngayon, Ray. Kung ikaw ay pinalakad, nakalakad na, ano kaya ang gagawin nito? Saan kaya ang lakad nito? Alamin natin sa Bible, amen? Basahin niyo kung saan siya pumunta. Basahin niyo kung saan siya pumunta. Hindi sa bar. Not in a bar. Not going to a vacation. Not going to his old friends. Not going to stroll in a mall. Not going to good places. Not going to tourist places. Not going to wherever they want to. But the thing is, saan siya pumunta? Ano ang priority niya? Ang sabi ng Bible, afterward, alam niyo kung saan nahanap siya ni Jesus?
Wala na siya doon sa dati niyang lugar. Dahil ang taong binago ng Diyos, hindi na mag-i-stay sa dati niyang buhay. Maghahanap siya ng bagong environment. May bagong mga tao. And Jesus found him where? In the temple. Sa tingin mo kaya anong ginagawa niya doon? Namamalimos ulit? No! Nandun siya because he wants to worship the Lord. He wants to thank the Lord. The number 3 thing that you need to understand, that you need to put in your life, after you being saved, after you're healed, after you're blessed, choose to be in the church. And I will not apologize with it. I will not cater to those people na hindi, may mga church hurt dyan, may hypocrisy dyan. Of course, kahit saan ka pumunta, may hypocrite. Punta sa gym, sa office, sa trabaho, sa business, sa government, palagi may mga tao dyan na hindi maayos. Punta ka sa Pluto, yon wala doon. Pero wherever you go, may mga taong makaka-offend sa'yo, may mga taong hindi okay sa'yo. But here's the thing, hindi ako pumunta sa temple para sa tao. Pumunta ako sa temple para sa Diyos. Hindi ko tinitingnan ang mga tao. Ang tinitingnan ko ay yung Diyos na nagpagaling sa akin, yung Diyos na nagligtas sa akin. Because He deserves my praise. Choose to be in the church. Choose to be in the church. Kaya nga, this makes sense. Ang unang ine-expect ni Jesus sa iyo, pag ikaw ay naligtas, pag ikaw ay na-heal, pag ikaw sinagot niya yung prayer, pag ikaw ay na-bless, ang una mong gagawin, pinalakas ko yan? Pinabangon kita? Boss, ang sagot mo, di Lord, di pa ako nakakapunta sa Baguio eh. Magamit ko man lang to. Yes, pwede ka naman pumunta doon. Pero hindi yun ang priority mo. Bonus lang dapat lahat ng yun. Saan mo gagamitin yan? Ba't ka papalakasin ni Lord at gagamitin mo lang sa ibang bagay? Ba't ka papagalingin ni Lord tapos gagamitin mo lang yung lakas na yan sa ibang bagay? Saan mo gagamitin yan? Hanapin mo yung kalooban ng Diyos sa iyo. Hanapin mo ang church. Hanapin mo at dun ka mag-praise kay God. Magpasalamat ka kay God. Because I do believe with you, naniniwala ba kayo na worthy si God, na purihin siya at ibigay natin ang first day para sa Kanya because He's so good to be praised. Kaya nga si Ray nandirito, buong pamilya nagsaserve. Pansinin mo si Jason, si Ted, yung buong pamilya na binago ni Lord. Ang point na mag-asawa, kahit busy ako Monday hanggang Saturday, ang gagawin ko ay magsaserve ako para kay Lord. Kasi kung ito ginamit ng dyablo nung ang buhay ko'y wala pa sa Diyos, ang lakas na ito ay gagamitin ko para kay Lord. May tanong ako sa inyo, binigyan ka ng lakas, papagalingin ka ni Lord. Ang tanong, saan mo gagamitin yung lakas na yan? Dahil kung hindi, ba't ka papapalakarin ni Lord? And the thing is, God wants to save you, God wants to heal you, God wants to bless you, as long as ibalik mo sa Kanya ang papuri at paglingkuran mo siya. Because kahit gumaling siya, darating din tayo sa point na lahat tayo kukunin ng Diyos. Hindi siya immune sa death. But point is, praise God, pasalamatan niyo yung mga paa niyo ngayon today na dinala kayo sa church. Amen. Amen. Praise God. Saan ang lakad mo? Ang sagot mo pag Sunday, church. Huwag niyo ikahiya. Hindi yung tinanong ka ng kapitbahay mo, saan ka galing? Doon, sa Ayala Feliz. Sabihin mo, anong ginawa mo? Nag-church. Bakit? Magaling ba yung church? Hindi. Walang magaling na church. May magaling na Diyos. Kasi kung hahanap mo magaling na church, ubusin mo lahat ng mga simbahan dito sa Metro Manila, sa Pilipinas, sa buong mundo, makakahanap ka palagi ng mali kasi hindi perfect yung church na yan. Ang perfect lamang ay si Jesus. And that is why the thing is, choose to be in the church. Be accountable. Belong. Kasi mahirap yung wala kang belongingness. Bakit pag walang belongingness, walang accountability. Pero the thing is, mag-grow ka in the faith pag ikaw ay sumama at ikaw mag-praise kay God every Sunday. Amen? Amen? Jesus found him in the church.
Saan ka kaya matatagpuan ni Jesus pagkatapos ka niya iligtas? Saan ka kaya matatagpuan ni Jesus after pagalingin ka niya? Saan ka kaya, mahanap ka kaya ni Jesus pagkatapos ikaw pinagpala niya? Praise God, you're here. Jesus found you in the church. Palakpakan mo yung katabi mo because He got it. Amen. Pero wag lang ngayon. Palakpakan mo siya para next Sunday at next mga next. Amen. Pero hindi pa tapos tayo doon. Bilisan ko na kasi may bumangon din at ang sabi ni Jesus, Jesus found him in the temple. May sinabi si Jesus. Tandaan nyo, ang sabi ng Bible, hindi niya alam kung sino yung nagpagaling sa kanya. Nagpakilala lang at nakilala lang niya si Jesus. Saan? Hindi niya alam. Sino kaya yun? Naku, hindi ko malang natanong. Sa sobrang tuwa niya, tumakbo na agad siya. Nakalimutan niya kung, anong pangalan mo ulit? Pero hindi niya kilala. At even si Jesus, lumayo at hindi niya kilala kung sino si Jesus. Pero dahil pumunta siya ng temple, and doon nagpakilala si Jesus. Kuha niyo yung connect. Kasi ang purpose ng church, kung hindi mo pa lubos kilala si Jesus noon, sa church magpapakilala siya sa'yo. At doon mo siya lubos na makikilala. Matututo ka paano ka mag-grow in the faith. Matututo ka, you will be discipled. Papasok ka sa faith journey. Attend ka ng follow. Magpapabaptize ka forward. Attend ka ng foundation. Makikilala mo, sino ba tong Jesus na to? Papasok ka sa forward. Lahat inanamnamin mo kasi ang gusto mo, makilala mo si Jesus. Na hindi nga ang goal mo makilala ang pastor or makilala yung mga tao. Kaya ka narito kasi God, He wants you to know Jesus more. At doon lang nagpakilala at siguro pa siya. Imagine mo, ang ganda ng words ni Jesus. Pansin niyo yung words ni Jesus. Paano niya nalaman na siya yung nagpagaling? Ang galing talaga ni Lord. Sabi lang sa kanya, nilapitan siya ulit, sabi niya, see? Ang galing ano? At sabi lang niya, hindi niya sinabi kung sino, sabi lang niya, see? You've been made well. So, ay, ikaw! Isn't that amazing? Ang word na doon see? Sino rito ang tumanggap kay Kristo na ikaw ay binago ng Panginoon at hindi sa iyong kagalingan, kundi sa biyaya ng Diyos? Pwede ba kayo mag-agree sa sinasabi ni Jesus? See? Binago ko ang buhay mo? Sabi mo, imposible? See? Kaya kita baguhin, kaya kita iligtas, kaya kita i-heal. See? Ano sabi ni Jesus? You have been made well. Pero may kadugtong. Ang galing ano. Pero sabi niya, pero Ray, ha? Huwag ka nang bumalik sa dati. Sin no more. Buti wala talaga ako doon. Kasi kung itatranslate ko yung word na yun, parang ganito, huwag ka nang bumalik sa dati. Mapapasama. Matindi ang kakapuntahan mo doon. But the thing is, sabi ni Lord, sin no more or else a worse thing come upon you. Ano yung worst thing? Sa tingin nyo, ano yung tinutukoy ni Jesus na worst thing? Don't miss na kahit siya'y pinagaling, mamamatay din siya balang araw. Anong pinaka-worst sa pagiging hindi pagalingin? Yung hindi maligtas ang tao. Ang pinaka-worst sa lahat, yung alam mo na si Jesus, lumaki ka na sa pangalan na Jesus, nag-procession ka na, lahat na ng simbahan na puntahan mo, and then na-miss mo pa rin tanggapin si Jesus. Ang pinaka-worst sa lahat ay gumaling ka nga, pero pumunta ka naman ng impyerno because you miss Jesus. And ang sabi ni Jesus, sin no more. Ang pinapoint ni Jesus is this, I'm here. At ako nagpagaling sa iyo. Ang well na tinutukoy niya, hindi lang physical. Ang pinapoint ni Jesus, hindi lang kita kaya pagalingin physically. Kaya kita iligtas spiritually. Na yung lalakaran mo pag namatay ka, hindi lang basta kalye ng Jerusalem, kundi streets of gold, and you will be with me in heaven. Anong ko sabihin na sin no more? Ang word ng no more is this. Pagkatapos mo ma-save, pagkatapos mo ma-heal, pagkatapos mo ma-bless, anong dapat gawin? Change progressively. Sino rito mag-agree sa atin, wala namang overnight na bago ka na agad.
Tingnan mo yung katabi mo kung tama yung sinasabi ko. Amen. Lahat dito, kahit tinanggap mo si Jesus, sa mga bisita namin, hindi gusto sabihin na pag tinanggap mo si Jesus, totally, lahat na ay okay na. But point is this, pag ikaw ay may Kristo na, kaya mo na magbago because may kasama ka na sa buhay mo. Amen? That's why change progressively. Now, let's go to the... No, sabi niya, okay, wag mo nang gagawin, ha? Pansinin niyo yung verse, and then this is the last one. Ano ang ginawa niya ngayon? Come on, everybody right now. The man, natuwa na naman siya, tumakbo siya. But this time, hindi na unknown kung sino nagpagaling sa kanya. Pinuntahan niya directly yung mga Hudyo na nag-persecute sa kanya. At this time, ang sabi, sino nagpagaling sa'yo? Yung pong tao na nagutos sa akin na Sino? Anong pangalan niya? Jesus. Sino nagpagaling sa'yo? Si Jesus. Sino nagligtas sa'yo? Si Jesus. Sino nagbago ng pamilya mo? Si Jesus. Yung katabi mo, sino nagbago sa kanya? Si Jesus. Sino nagbago ng buhay mo? Si Jesus. Sino nagtransform sa'yo? Sino nagbigay ng blessing sa'yo? Sino nagpagaling sa'yo? Wala nang iba. So the last one, after being saved, now what? After being healed, now what? After being blessed, now what? The last one is this, courageously tell others about Jesus. Wag mong I give you a tip. Pag may nagtanong sa'yo, bakit nag-iba ka na? Bakit? Wala nang ibang sagot. Wag ka na magpaliwanag. One word. And that ends everything. Hindi church ang nagbago sa atin. Hindi Equippers Church ang nagbago sa atin. Hindi message ko ang nagbago sa inyo. Ang nagbago sa iyo, ang nagligtas sa iyo, wala nang iba, kundi yung persona na namatay sa cross at siya lamang ang tagapagligtas. And hindi ko ikakahiya na isigaw, i-post, sabihin sa lahat na wala nang iba, kundi si Jesus. Because the after matters. Now today, praise God, nasa church ka. Praise God, nagsaserve ka. Amazing yung ginawa ni Lord sa family mo. Sino ang gumawa ng lahat niyan para sa'yo? Si Jesus! Amen. Maraming salamat po. Mag-enjoy na po kayo sa kanyang bago niyong paa. Sarap niya lagyan ng bagong sapatos, Sol 44. So, palapakan natin si Ray. Now the question is today, as we go to the altar, just three things. My Jesus can still save. My Jesus can still heal. My Jesus can still bless. Question is, do you want to be made well? Pag si Jesus na nagtanong, yung Diyos na kaya magpagaling, yung Diyos na King of Kings and Lord of Lords, yung persona na He controls everything, ano kaya ang magiging sagot mo if God will ask you today, gusto mo? Do you want to be made well? And I just feel, marami dito ang may condition, situation, struggle that has been ongoing for you for a long time. But today, Jesus comes to you and He's asking you, gusto mo gumaling? Gusto mo maligtas? Gusto mo mabago ang buhay? So if that's you, at tinutukoy ni Jesus na ikaw yon, how about shall we all stand up? And you just declare to Jesus, Lord, I want to be made well. I want to be saved today. That's me. Healing, salvation, blessing. Thank you, Lord. Woo! Yes, what we're waiting for is the move of God. We are here, We are here, Lord. for you. Save me.
Come and Heal me. do what you do. We are here for you. Come and do what you do. Yes, Lord, only you. Set our hearts for you. Come and do what you do. This is the move. All eyes closed, walang titingin sa left and right. Just close your eyes. This will be your moment. Make it personal. Na as if si Kristo ay nakikiusap sa'yo lang. Hindi nagkataon na narito ka sa araw na to. Jesus is asking you, nais mo bang maligtas? Nais mo bang mabago? Nais mo bang ma-heal? Tinatanong ka ni Jesus. I pray ang sagot mo will be nothing but, yes, Lord. Kaya ako narito dahil may plano ka sa buhay ko and I want to say yes to you. Is there anyone here na nais mong maligtas? Kung ikaw po yun, pwede po pakitaas ang kamay so that I want to know. Somebody praise Jesus, amen. Sa aming mga bisita, God is for you. Will you say yes to Jesus? Meron ba dito na nanalis magsabi, yes? Yes, Lord, ako, ibaguhin niyo ako, iligtas mo ako, Lord. Di ko kaya maging perfect, but Lord, makasalanan ako, but Lord, save me today. Ayan ang purpose of Jesus. If that's you, pakitaas po ang kamay so that I want to pray for you. Thank you, many hands in the air right now. As we sing the song, lahat naman nagtaas ng kamay, can I just request you as we sing the song, I want to pray for you, but can I invite you, pwede po ba kayong bumaba at pumunta dito sa harapan so that we can pray for you. Come on, don't be shy. Come. What you do. Here we go. We are here for you. Yes, Lord. Come and do what you do. Come. Set our hearts for you. Come and do what you do. Take my. We are here for you. Yes, Lord. Come and do what you do. Come on, everybody now. Come and do what you do. This is a move. Come on, more are coming. More are coming. There's a space for you. This is a move. This is the move. This is a move. Oh, Jesus. This is a move. Miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Healing is coming. Miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Heaven is coming. I also request, is there anyone here who's being sick for so many years now? Can you come please? If you have sickness, if you need healing, si Ate Feli, pwede ko bang i-request? Nandito na sa harapan, but closer. Just stay here. My wife will be with you. But anyone, is there someone who will get out there? There's a lady there. Can you come here please? Can you come here? In Jesus' name. Come here in the front. Somebody lay hands on this person. Kasama mo, bro. Kasama mo siya. Amen. Lay hands on this. Lay hands. Lay hands. Is there anyone here who's feeling sick? We are not just praying for salvation today. We are praying for healing. Si Nanay, give away. Bigyan niyo ng daan si Nanay. Help us out. There's a visitor there who wants to be healed. Come on, in Jesus' name. Church, with the faith that we have in this room,
Come on, lay hands. Don't expectate. Don't watch. Speak prayer. There will be salvation today. There will be healing today in Jesus' name. Help me out. Help me out. Everybody here. Pray, 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 pray for someone here. Sa lahat ng mga bisita namin who wants to receive Jesus, I'm gonna pray first the prayer of salvation. Sa lahat ng aming mga VIP, mga bisita namin nandito, o maybe hindi bisita, but you want to receive Jesus, pwede ko bang i-request you close your eyes and then you lift your hands in Jesus' name. Close your eyes so that nobody can distract you. We're gonna receive Jesus. Now follow me this prayer. Sundan niyo ang panalangin na ito. Panginoong Jesus, maraming salamat na minahal mo ako kahit ako'y makasalanan. Salamat, Panginoon, na ikaw ay namatay sa krus para bayaran lahat ng aking kasalanan. Sa araw na to, binubuksan ko ang puso ko at nananampalataya ako sa iyo. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat sa kapatawaran, sa kaligtasan, sa bagong pag-asa, sa bagong buhay, sa bagong relasyon na meron sa iyo. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.